Ako po si Dr. Elena Reyes, isang doktora na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po bang magising bigla sa kalagitnaan ng gabi? Hindi dahil sa isang ingay, kundi dahil ang inyong pantog ay tila humihingi na ng tulong. Si Tatay Cardo, na ngayon ay 67 taong gulang na, ay gumigising gabi-gabi, eksaktong 2:00 ng madaling araw. Nananalamig na mga paa, bahagyang kumakabog na puso, at mga matang mulat na ayaw nang pumikit muli hanggang umaga. Hindi dahil sa naparami siya ng inom ng tubig, kundi dahil tulad ng maraming senior citizen sa buong Pilipinas, uminom siya sa maling oras. Isang basong tubig pagkatapos ng hapunan na tila walang masama ay maaaring tahimik na nakawin ang isang buong gabi ng mahimbing na tulog. Pagkatapos ng edad na 60, hindi na gaanong kabilis magsala ng tubig ang ating katawan. Bumabagal na ang mga bato o kidneys, humihina ang pantog, at ang pagtulog ay nagiging marupok, parang hamog sa umaga na dahan-dahang naglalaho sa ihip ng hangin. Ngunit heto po ang magandang balita. Hindi natin kailangang magtiis sa uhaw. Hindi rin natin kailangan ng gamot. Kailangan lang nating uminom ng tubig sa tamang oras para ang katawan ay natural na manumbalik sa dati. Kinumpirma na ito ng mga pag-aaral mula sa Amerika, kasama na ang mga mula sa Johns Hopkins at Cleveland Clinic. Kung susundin ninyo ang 5 ginintuang oras sa pag-inom ng tubig sa isang araw, maaari kayong matulog ng mas mahimbing, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at magising na magaan at sariwa ang pakiramdam. At sa dulo ng video na ito, ibabahagi ko rin ang 3 magiliw na inumin, walang asukal, hindi nakakakabag, at akmang-akma para sa sistema ng panunaw ng mga nakatatandang Pilipino. Panoorin po ninyo hanggang dulo at subukan ito sa loob lamang ng 3 araw. Marami na ang nagsabing bumuti ang kanilang tulog mula pa lamang sa unang gabi. Bago po tayo magsimula, maaari ko po bang itanong kung saang lungsod o baryo sa Pilipinas kayo nanonood? Nasa Maynila po ba kayo, Cebu, Davao, o sa isang maliit na baryo sa tabi ng Ilog Pasig? Paki-comment po sa ibaba para magkabatian naman tayo. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag pong kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa isang kapamilya ninyong nahihirapan sa pagtulog sa gabi. Ngayon, simulan na natin sa pinakaunang ginintuang oras, ang tahimik, ngunit makapangyarihang sandali na makakatulong maibalik ang isang buong gabi ng mahimbing na tulog. Matapos ang mahabang gabi ng tahimik na pagkakahiga sa inyong lumang kamang yari sa kahoy sa tabi ng bintana, ang inyong katawan ay gumigising sa umaga na may bahagyang panunuyo tulad ng lupa matapos mahipan ng malamig na hangin buong gabi. Ang dugo ay nagiging bahagyang malapot. Ang presyo ng dugo ay bumababa ng kaunti at ang temperatura ng katawan ay nananatiling mas malamig kaysa karaniwan. Ang inyong mga bato na parang isang matandang manggagawa na kababangon pa lang sa higaan ay tamad pa at hindi pa handang magsimulang magsala. At kung sa sandaling iyon ay hindi ninyo bibigyan ang inyong katawan ng kahit isang lagok ng tubig, ang proseso ng pagsasala ay mananatiling mabagal hanggang halos tanghali na. Sa oras na iyon, magsisimula ng maipon ang mga likido sa loob at wala nang magagawa ang katawan kundi ilabas ito sa hapon o mas malala sa kalagitnaan ng gabi. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang ilang tao ay umiiwas uminom ng tubig sa gabi, nagigising pa rin sila ng 2:00 ng madaling araw
tahimik na naglalakad papuntang banyo habang humuhuni ang electric fan sa itaas. Ngunit isang baso lamang ng maligamgam na tubig sa simula ng inyong umaga ay maaaring magbago ng lahat. Ang maligamgam na tubig ay dumadaloy sa inyong tiyan at papunta sa bituka sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang pinapalabnaw ang inyong dugo, tinutulungang tumibok ng mas maayos ang inyong puso at nagbibigay hudyat sa inyong mga bato na simulan na ang kanilang trabaho. Ayon sa Mayo Clinic, ito ang isa sa pinakasimpleng paraan upang suportahan ang inyong panunaw, maibsan ang hirap sa pagdumi, isang reklamong laging binabanggit ni Aling Maria na kapitbahay namin, at tulungang mas mahusay na mag-detox ang atay at bato. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Human Nutrition and Dietetics ang natuklasan na ang mga taong sumunod sa gawin na ito tuwing umaga sa loob ng 6 na linggo ay nabawasan ang kanilang pag-ihi sa gabi ng hanggang 32%. Sila rin ay nakaramdam ng mas maginhawang pakiramdam, nabawasan ang pamamaga at nagkaroon ng mas kaunting pulikat sa binti sa maghapon. Kaya tuwing umaga, pagkatapos magmumog, magsalin lamang ng humigit kumulang 100 hanggang 200 ml ng maligamgam na tubig. Hindi kailangang laklakin. Inumin ito ng dahan-dahan tulad ng kung paano ninyo ninanamnam ang isang mainit na kape sa inyong merienda. Kung maaari, magdagdag ng isang manipis na hiwa ng sariwang luya o ilang patak ng kalamansi para mas masuportahan pa ang panunaw. 2 minuto lang ang kailangan, ngunit maaaring ito na ang maging maliit na pang-araw-araw na regalo na tahimik na pasasalamatan ng inyong katawan. At sino ang nakakaalam? Sa gabing iyon, baka makatulog na kayo ng mahimbing sa saliw ng marahang ihip ng hangin at isang panaginip na hindi naglalaho. Sa katanghalian, sa pagitan ng 11:30 ng umaga at 12:00 ng tanghali, kapag ang araw ay nagsisimula ng tumutok sa itaas ng bubong, tahimik na naghahanda ang ating katawan para sa pangunahing pagkain ng araw. Nagsisimulang maglabas ng mas malalakas na digestive juices ang tiyan, tulad ng isang kusinero sa bahay na naghahanda ng sinigang, adobo, at kanin para sa buong pamilya. At sa oras na ito, kung iinom kayo ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig 20 hanggang 30 minuto bago mananghalian, dahan-dahang gagawa ang inyong katawan ng tamang dami ng asido upang matunaw ng maayos ang pagkain ng walang pakiramdam ng pananakit o discomfort. Ito ay nagpapahintulot sa inyong pagkain, maging ito man ay kare-kare, laing o sinampalukan, na mas madaling ma-absorb at nakakatulong iwasan ang mga karaniwang reklamo tulad ng heartburn o kabag, na madalas na nararanasan ng maraming lolo at lola pagkatapos kumain. Ayon sa mga mananaliksik sa Estados Unidos, ang pag-inom ng tubig sa tamang oras na tulad nito ay makakatulong din na mas mabilis na maubos ang laman ng tiyan, bawasan ang presyon sa itaas na bahagi ng digestive tract, at lalong nakakatulong para sa mga may mataas na blood sugar level. Ang mas mahalaga pa, kapag uminom kayo ng tubig bago kumain sa tamang dami, mas madali ring gumana ang inyong mga bato. Hindi sila nabibigla, hindi na o-overload, at bilang resulta, mas maliit ang tsansang magising kayo sa gabi para pumunta sa banyo. Hindi ninyo kailangan ng marami. Sapat na ang 100 hanggang 150 ml ng maligamgam na tubig. At kung nais ninyong magdagdag ng banayad na aroma, maaari kayong maghulog ng isang hiwa ng mansanas o ilang hibla ng cinnamon. Ito ay parehong masarap inumin at nakakatulong sa panunaw, lalo na pagkatapos ng isang abalang umaga
ng mga gawaing bahay o pag-aasikaso. Isang maliit na pagbabago lamang, tulad ng isang basong maligamgam na tubig bago mananghalian, ay maaaring magpagaan ng pakiramdam sa inyong tiyan, maging mas relax ang inyong katawan, at tulungan kayong matulog ng mas mahimbing sa gabi. Subukan ninyo ito ngayon din. Maaari ninyong mapansin ang pagkakaiba pagkatapos lamang ng isang araw. Sa bandang 3:00 ng hapon sa isang tradisyonal na tahanang Pilipino, kapag marahang tumutunog ang orasan sa dingding sa gitna ng katahimikan, maraming nakatatanda ang matatagpo ang payapang nakaupo sa kanilang pamilyar na silyang yantok. Isang tasa ng kape sa kamay, ang kanilang mga mata ay marahang nakatingin sa bakuran o sa kahabaan ng nasisikatan ng araw na beranda. Ngunit sa payapang oras na ito, nagsisimulang tahimik na magsalita ang katawan dahan-dahan nang walang babala. Kung mapansin ninyong bumibigat ang inyong mga binti, kung ang inyong medyas ay nagiiwan ng malalalim na marka, o kung ang inyong tsinelas ay mas masikip kaysa noong umaga, maaaring ito ay mga senyales ng fluid retention o pamamanas. Hindi ito kakaiba. Kapag matagal tayong nakaupo, ang dugo at lymphatic fluid ay natural na hinihila pababa ng gravity na nagdudulot ng bahagyang pamamaga sa binti, bukong-bukong at paa. Marami ang nag-aakala na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit ang totoo, isang tamang oras na baso ng maligamgam na tubig ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Tulad ng ipinapayo ng mga health expert mula sa Cleveland Clinic, dapat isaalang-alang ng mga senior citizen ang pag-inom ng kaunting tubig sa kalagitnaan ng hapon sa pagitan ng 3:00 hanggang 4:00 ng hapon upang dahan-dahang paganahin ang excretory system. Sa oras na ito, ang maligamgam na tubig ay tumutulong na bahagyang palabnawin ang dugo na nagpapahintulot sa puso na tumibok ng mas may ritmo at sa mga bato na gumana ng mas mahusay. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Chronic Kidney Disease ang natuklasan na ang pag-inom ng tubig sa oras na ito ay nakakabawas ng pamamana sa gabi at makabuluhang nagpapababa ng tsansang magising dahil sa punong pantog sa gabi. Ang kailangan ninyo lang ay isang maliit na baso, mga 120 ml ng maligamgam na tubig. Inumin ito ng dahan-dahan nang hindi nagmamadali. Kung maaari, maglakad-lakad sandali sa inyong bakuran, tulad ni Lolo Jose, na tahimik na umiikot ng 5 beses sa paligid ng kanilang puno ng mangga pagkatapos ng bawat baso ng tubig. Nakakatulong ito para gumalaw ang mga kalamnan sa binti at nagtataguyod ng malusog na daloy ng lymphatic. Ito ay isang simpleng gawain, walang gastos, at hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap, ngunit makakatulong ito upang maging mas magaan ang pakiramdam ng inyong mga binti at mas komportable ang inyong katawan sa paglubog ng araw. Higit sa lahat, makakatulong ito sa inyo na magkaroon ng isang payapang gabi ng tulog nang hindi naaabala ng bigla ang pagpunta sa banyo. Pagkatapos ng sandaling ito sa hapon, naghahanda ang inyong katawan para sa banayad na paggalaw patungo sa gabi. At iyan ang nagdadala sa atin sa susunod na ginintuang oras na ating tutuklasin ng magkasama. Sa bandang 5:00 ng hapon, kapag ang araw ay nagsisimula ng lumambot at ang panahon ay dahan-dahang lumalamig, madalas na inilalapag ni Mang Berto ang kanyang tasa ng kape sa mesang bato sa labas ng beranda at dahan-dahang tumatayo. Iniinat ang kanyang mga braso para paluwagin ang katawan. Ang ilan ay lumalabas para magdilig ng mga halaman
Ang iba ay nagwawalis ng mga tuyong dahon at ang iilan ay naghahanda para sa kanilang karaniwang paglalakad sa makitid na eskinita na patungo sa kalapit na kapilya. Ito ang oras kung kailan ang katawan ay tahimik na nagbabago tungo sa banayad na aktibidad. Naglalabas ng kaunting pawis, nagpapainit sa mga kalamnan, at tumutulong na natural na mailabas ang mga lason sa pamamagitan ng balat. Ngunit kung magsisimula tayong gumalaw nang hindi muna umiinom ng tubig, maaaring mabilis na manigas ang mga kalamnan at mas mataas ang panganib ng pulikat. Para sa mga matatanda tulad ni Nanay Cora na ang presyo ng dugo ay madalas na nagbabago, maaari itong magdulot ng pagkahilo o biglaang pagkapagod habang naglalakad o nag-aalaga ng hardin. Ayon sa mga eksperto sa senior sports nutrition, ang mga nakatatanda ay dapat uminom ng tubig mga 15 hanggang 30 minuto bago gumawa ng anumang pisikal na aktibidad. Nakakatulong ito na dahan-dahang padulasin ang mga kasukasuan, mapanatili ang matatag na ritmo ng puso, at maiwasan ang sobrang pagod ng katawan. Ang pag-inom ng tubig sa sandaling ito ay nagtataguyod din ng pantay na pagpapawis tulad ng isang air cooler na mas maayos ang takbo kapag puno ng tamang dami ng tubig. Bilang resulta, hindi nabibigla ang mga bato at pantuog sa gabi dahil sa mga dumi na hindi na proseso sa maghapon. Sa katunayan, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Aging and Physical Activity ang nagsabi na ang mga senyor na palaging umiinom ng tubig bago mag-ehersisyo sa gabi ay nakaranas ng mas kaunting pagod, mas kaunting pagkahilo, at mas napapanatiling enerhiya. Napanatili rin nila ang mas regular na siklo ng pag-ihi sa araw at mas bihira silang magising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang sobrang aktibong pantog. Kaya bago kayo magsimula sa inyong paglalakad sa hapon, magwalis ng sahig o gumawa ng magaan na paghahardin, uminom lamang ng mga 100 ml ng maligamgam na tubig. Sapat lang, hindi sobra. At kung kayo ay isang taong madaling pagpawisan, maaari ninyo itong haluan ng kaunting tubig ng buko o maglagay ng isang kurot ng asin upang suportahan ang balanse ng electrolyte sa inyong katawan. Ang pag-inom sa tamang oras ay makakatulong sa inyo na gumalaw ng madali, iwasan ang hindi inaasahang pagkapagod, at higit sa lahat, pinapayagan nitong magpahinga ng mas maayos ang inyong mga bato sa buong gabi. Mukha itong maliit na bagay, ngunit maaari itong magdulot ng isang payapa at walang patid na pamamahinga sa gabi. Dahil kapag naging maingat kayo mula umaga hanggang hapon, umiinom para linisin at i-detox ang katawan sa mga tamang oras, ang sandaling ito ang nagiging panahon para huminto. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na sikreto sa mahimbing na pagtulog ay hindi lamang sa kung gaano karaming tubig ang ating iniinom, kundi sa pag-alam kung kailan dapat tumigil habang ang araw ay nagsisimula nang lumubog sa likod ng mga bubong ng simbahan at ang malambot na kalimbang ng kampana ay umaalingaw-ngaw mula sa kapilya sa kanto. Marami sa atin ang nagsisimulang maghanda para sa isang maginhawang gabi kasama ang ating pamilya, nagtitipon para sa isang simple ngunit saganang pagkain ng mainit na kanin, masarap na sinigang, at kaunting sausawan. Ngunit may isang maliit na ugali pagkatapos ng hapunan, isang bagay na tila hindi nakakasama na maaaring tahimik na nakawin ang inyong tulog sa buong gabi. Ito ang gawain ng pag-inom ng tubig ng gabi na, lalo na pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Si Mang Roberto, edad 64 mula sa Cebu, ay dating naniniwala na ang pag-inom ng dagdag na baso ng tubig pagkatapos ng hapunan
ay makakatulong sa panunaw. Ngunit sa halip, madalas niyang natatagpuan ang kanyang sarili na gising bandang 1:00 o 2:00 ng madaling araw, na may malamig na paa, hindi mapakaling tibok ng puso, at isang puno at masikip na pantog. Sa tuwing mangyayari ito, kinakapan niya ang daan sa madilim na pasilyo patungo sa banyo at pagkatapos bumalik, nahihirapang makatulog muli. Ang totoo, pagkatapos ng edad na 60, hindi na kayang panatilihin ng ating katawan ang tubig ng kasing husay tulad ng dati. Bumabagal ang pagsasala ng mga bato sa gabi at ang pantog ay nagiging mas sensitibo. Madaling mapukaw kahit ng maliit na halaga ng likido. Ayon sa mga mananaliksik sa Johns Hopkins, ang mga nakatatanda na humihinto sa pag-inom ng tubig pagkalipas ng 6:00 ng gabi ay mas mahimbing matulog, mas bihirang magising sa gabi, at mas napapanatili ang maayos na presyon ng dugo sa gabi. Ipinakita rin ng isang pag-aaral noong 2021 na ang mga senior na umiwas sa tubig nang hindi bababa sa 3 oras bago matulog ay nadagdagan ang kanilang deep sleep duration ng halos 20% at nagising na mas sariwa ang pakiramdam kinabukasan. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na dapat kayong matulog na uhaw. Kung nakakaramdam kayo ng panunuyo sa lalamunan, maaari kayong uminom ng ilang maliliit na higop ng maligamgam na tubig. Sapat na ang 20 hanggang 30 ml para maibsan ang tuyong bibig at lalamunan. Ngunit mahigpit na iwasan ang malamig na tubig, mga inuming may carbonation, malamig na bote, o anumang naglalaman ng caffeine sa gabi. Ang mga ito ay hindi lamang maaaring magdulot ng kabag, kundi guguluhin din ang pantog na paulit-ulit nasisira sa inyong pamamahinga. Kung nasubukan na ninyo ang maraming paraan para mabawasan ang paghihi sa gabi nang walang tagumpay, marahil ang problema ay hindi kung gaano karami ang inyong iniinom, kundi kung kailan ninyo ito iniinom. Ang pagtatakda ng isang banayad na hangganan, walang tubig pagkatapos ng 6:00 ng gabi, ay maaaring isa sa pinakamabait na regalong maiaalay ninyo sa inyong mga bato, sa inyong puso, at sa inyong pagtulog. Hayaan nating manatiling payapa ang gabi. Hayaang dumating ng buo ang mga panaginip na dahan-dahan kayong dadalhin mula sa takip silim hanggang sa unang huni ng ibon sa umaga. Madalas akong tinatanong ng mga nakatatanda pagkatapos ng edad 60, anong uri ng tubig ang dapat naming inumin para mas mahimbing ang tulog at mabawasan ang pag-ihi sa gabi. At sa totoo lang, ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling deboting inumin o mga imported na kidney supplement. Ang tunay na sagot ay nasa loob mismo ng inyong kusina, kung saan tahimik na nakalagay ang isang lumang takure katabi ng ilang hiwa ng sariwang luya, ilang patak ng kalamansi, at isang simpleng tasa na naglalaman ng mas maraming karunungan kaysa sa karamihan ng mga gamot. Mayroong 3 uri ng simple at banayad na inumin. Madaling ihanda, magiliw sa pantog, at lalong angkop para sa katawan ng mga nakatatandang Pilipino, lalo na sa mga madalas magising sa gabi para gumamit ng banyo. Ang una ay maligamgam na tubig. Mukha itong ordinaryo, ngunit pagkatapos ng 60, ito ang nagiging pinakanakakaginhawang inumin na maaari ninyong ialok sa inyong katawan. Ang maligamgam na tubig ay nagpapakalma sa tiyan, nagpapanatili ng matatag na tibok ng puso, nagpapalambot ng dumi, at iniiwasan ang pagkabigla na maaaring idulot ng malamig o carbonated na inumin. Kapag hinigop ninyo ito pagkatapos maghilamos at mag-alay ng inyong panalangin sa umaga, dahan-dahan nitong
ginigising ang buong sistema ng walang ingay o pagmamadali. Sa hapon, pagkatapos ng maikling idlip, isa pang maliit na tasa ng maligamgam na tubig ay nakakatulong sa panunaw at nagpapagaan muli ng inyong pakiramdam. Ang pangalawa ay tubig na may sariwang luya. Ilang hiwa lang ng luya sa maligamgam na tubig. Nakakatulong ito na mabawasan ang kabag, tumulong sa panunaw, at dahan-dahang nagpapainit sa tiyan. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga madalas makaramdam ng lamig sa tiyan sa umaga o nahihilo kapag gumagalaw. Ang kapitbahay naming si Nanay Elena ay humihigop nito tuwing umaga bago lumabas para mamitas ng talbos ng kamote sa kanyang hardin. Sabi niya, nagiging kalmado at matatag daw ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Ang pangatlo ay tubig na may katas ng kalamansi. Ilang patak lang ng sariwang katas ng kalamansi sa maligamgam na tubig, walang asukal, walang yelo. Nakakatulong itong mag-detox ng atay at bato. Nag-aalok ng kaunting natural na bitamina C at nagpapalamig sa sistema. Hindi ito dapat masyadong matapang o matamis, lalo na para sa mga nakatatanda tulad ni Tatay Jerry na may diabetes, dahil baka mas makasama pa ito kaysa makabuti. Ngayon, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang simpleng routine na maaaring dahan-dahang sumuporta sa inyong kalusugan araw-araw. Sa madaling araw pagkatapos magsipilyo, magsimula sa isang baso ng maligamgam na tubig o banayad na tubig na may luya. Bago mananghalian at muli sa bandang 3:00 ng hapon, maaari kayong humigop ng tubig na may kalamansi o ipagpatuloy lamang ang maligamgam na tubig. Pagkatapos ng 6:00 ng gabi, subukang huminto na sa pag-inom ng tubig o humigop na lamang ng kaunti kung nanunuyo ang lalamunan. Hindi kailangang uminom ng sobra sa isang pagkakataon at hindi kailangang umasa sa mga malalakas na pampaihi. Ang mas mahalaga ay ang tiempo, ang pag-inom ng dahan-dahan at paunti-unti sa buong araw, tulad ng kung paano natin ninanamnam ang ating kape sa hapon. At higit sa lahat, alamin kung kailan dapat huminto para makapagpahinga ang inyong katawan, makapag-relax ang inyong mga bato, at hindi na kayo gisingin ng inyong pantog ng 2:00 ng madaling araw. Isang maliit na pagbabago lamang na nagsisimula sa inyong sariling kusina ay maaaring maibalik ang isang malalim, matatag, at payapang tulog sa gabi tulad ng mga mahimbing na gabi noong unang panahon. Subukan ninyo ito sa loob lamang ng 3 araw at damhin ang pagkakaiba sa inyong pagtulog, mahal kong lolo at lola. Ang maligamgam na tubig, isang banayad na salabat, o ilang patak ng kalamansi na inihalo sa isang tasa. Minsan, ang mga simpleng kasamang ito ang tahimik na tagapag-alaga ng inyong mahimbing na pagtulog. Hindi nila pinalalamig ang tiyan o binibigatan ang pantog. Sa halip, tinutulungan nilang ilabas ng katawan ang mga lason ng marahan, tulad ng malambot na ritmo ng isang dasal na binubulong sa bukang liwayway. Subukan lang itong banayad na routine sa loob ng 3 araw. Isang higop pagkagising, kaunti bago mananghalian, at muli sa hapon. Pagkatapos ay huminto ng tuluyan pagkalipas ng 6:00 ng gabi. Walang pressure, walang gamot, isang paanyaya lamang para bumalik ang inyong katawan sa natural nitong ritmo, tulad ng isang payapang gabi sa inyong sinilangang probinsya. Ang aral dito ay simple lamang. Ang pag-aalaga sa ating kalusugan ay hindi palaging nangangailangan ng mga komplikado o mamahaling solusyon. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagmumula sa pinakamaliliit at
pinakasimpleng gawi na isinasama natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang paggalang sa natural na ritmo ng ating katawan ay isang regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili, lalo na sa ating pagtanda. Kung nakatulong po sa inyo ang nilalamang ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-share ng video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan, lalo na sa mga tahimik na nakikipaglaban sa putol-putol na tulog gabi-gabi. At sa mga komento sa ibaba, ipaalam ninyo sa akin kung anong oras sa isang araw ninyo balak simulan ang routine na ito, o i-type lamang ang numerong 1 kung naniniwala kayong hindi pa huli para bawiin ang mahimbing na pagtulog. Malugod din kayong inaanyayahang mag-subscribe sa channel na ito para hindi ninyo mapalampas ang susunod na video. Bawat isa ay dahan-dahan kayong gagabayan sa mga natural na paraan ng pag-aalaga sa inyong kalusugan na nakaugat sa kulturang Pilipino, espesyal na ginawa para sa mga pusong may karunungan na higit sa edad na 60. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayo at inaasahan kong makita kayong muli sa susunod na video.